May nakatagong kababalaghan na nagdidikta sa realidad ng bawat tao, kasama ka. Isang puwersang tahimik na kumikilos sa likod ng tabing, palihim na umaayos ng mga pangyayari, nagtatanggal ng balakid, at nagpapabilis ng mga resulta ng walang anumang senyales. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nararamdaman ang presensya nito, ngunit ito ay laganap, nakaimpluwensya kung sino ang yumayaman, sino ang nananatiling nakabaon, at sino ang hindi nakakaalam ng ganap na ibang buhay na kaya nilang tahakin. Lubhang kakaiba. Gumugugol tayo ng mga taon na kumbinsidong ang pagbabago ay dahan-dahang nangyayari, sunod-sunod, patong-patong, gayong sa katotohanan, lahat ay maaaring magbago sa isang iglap na sandali. Hindi kapag mas nagsumikap ka, o kapag sa wakas ay nakaipon ka ng yaman, kundi kapag ang iyong kamalayan ay lumundag ng napakabilis, na sumasalungat sa bawat makatwirang paliwanag. Isang quantum leap. Ang pinakakaakit-akit dito ay hindi ito isang bagay na pinagsisikapan mong makamit, ito ay isang bagay na bubuksan mo. At kapag nabuksan na, ang iyong buong mundo ay muling bumabalangkas, na para bang nabigyan ito ng ganap na bagong hanay ng mga tagubilin. Ngayon, gusto kong ibunyag ng eksakto kung paano ito nangyayari. At kung paano mo, ikaw, mapasimulan ang pagtalong ito sa linggong ito mismo. Darating ang isang panahon sa buhay kung kailan mo marerealisa na marami kang kinikilos, ngunit kakaunti lamang ang iyong pag-unlad. At ito ay lumilikha ng halos pisikal na pakiramdam sa iyong dibdib, na para bang mayroong palaging isang hakbang ng mas maaga, ngunit hindi mo kailanman ganap na mahawakan. Pinagdaanan ko ito sa loob ng maraming taon. Ginising ko ang sarili ko ng maaga, nagtrabaho buong araw, ginawa ang lahat ng sinabi sa akin na, tama, sinunod ang mga patakaran, iginalang ang mga schedule, at itinulak ang sarili lampas sa inaasahan. At sa kabila nito, hindi nagbago ang buhay ko. Ito ay parang nakulong sa isang walang katapusang treadmill, habang mas tumatakbo ako, mas pinapawisan ako, mas napapagod ako, at mas nananatili ako sa eksaktong parehong lugar. Ito ang bitag na bumibihag sa karamihan ng tao. Naniniwala sila na ang pagsisikap ay kasing kahulugan ng pag-unlad. Tinuruan sila mula sa murang edad na ang pagsusumikap ay nagbubunga, ngunit walang sinumang nagpaliwanag na ang pagsusumikap sa maling landas ay lalo lamang nagpapabilis sa iyong pagkabigo. Ito ay parang paghuhukay ng butas sa disyerto, na kumbinsidong makakahanap ka ng tubig, gayong ang pinagmulan ay laging milya-milya ang layo. Naghuhukay ka, at naghuhukay, at naghuhukay, at ang tanging nahuhukay mo ay kapaguran. Malinaw kong naaalala ang unang beses na napagtanto ko ito. Gabi na noon, mag-isa ako, nakaupo sa isang simpleng silid sa Toronto. Sa labas, ang lungsod ay umuugong sa malalayong tunog ng buhay na nagaganap. At doon, sa katahimikan na yon, lubos akong nakaramdam ng pagkatigil. Noon ko napansin ang isang bagay na halos nakakatawa, isang langaw na walang humpay na umuugong laban sa salamin ng bintana. Sinusubukan itong lumusot ng buong lakas, na may halos bayaning pagmamatigas. Ang tunog ng mga pakpak nito na tumatama sa salamin ay nakakairita, paulit-ulit, mapilit. At habang mas itinutulak nito, mas mabilis itong nabibigo. Dahil wala roon ang labasan. Ang daan palabas ay ang bukas na pinto, ilang hakbang lang ang layo. Nang mapagtanto ko ito, mayroong nagbago sa loob ko. Dahil eksakto akong ang langaw na yon. Matyaga, determinado, pagod, at ganap na bulag. Ginugol ko ang mga taon ng aking buhay sa pagsisikap na basagin ang mga pader na hindi kailanman magbubukas, matigas ang ulo na kumakapit sa mga gawi, paniniwala, at landas na hindi kailanman makapagdala sa akin sa kinabukasan na aking ninanais. At iyon ang dahilan kung bakit, kapag naobserbahan ko ngayon ang isang taong nagsasabing, kailangan ko lang magsumikap ng husto, agad kong nakikilala ang nakatagong panganib sa pahayag na yon. Mukha itong nakakaganyak, ngunit ito ay isang bitag sa isip. Ang tao ay pagod ngunit naniniwala na ang kapaguran ay kabutihan. Sila ay bigo, ngunit iniisip nila na yon ay patunay ng dedikasyon. Sila ay nakabaon, ngunit naniniwala sila na bahagi lang iyon ng proseso. Hindi. Kinumpirma ng agham ang bitag na ito. Ipinahihiwatig ng pananaliksik mula sa Stanford Mind & Body Lab na kapag ang isang tao ay pumasok sa kalagayan ng patuloy na stress, ang utak ay nagpapaaktibo ng mas primitive na bahagi na nagpapatibay ng paulit-ulit na pattern. Sa madaling salita, habang mas nagiging stressed ang isang tao, mas bumababa ang kakayahan niyang mag-isip ng iba. Para bang sinasabi ng utak, gamitin ang alam mo na, kahit pa ang alam mo ay sumisira sa'yo.
At ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming tao ang nagtatrabaho sa buong buhay nila at hindi kailanman umaalis sa parehong lugar. Hindi ito kakulangan sa talino, talento o lakas. Ito ay kakulangan ng mental na espasyo para makita ang mga alternatibo. At dito nangyayari ang tinatawag kong pagtagos. Dahil sa araw na yon, habang pinapanood ang langaw na yon, ang pinakamalalim na tanong sa buhay ko ay tumama sa akin, mas nagpupursige ba ako gayong dapat ay iba ang aking ginagawa? Ang tanong na yon ay bumalot sa akin tulad ng kidlat. Ito ay hindi comfortable. Ito ay nakapanlulumo. Ngunit ito rin ay nakapagpapalaya. Kinailangan kong aminin sa sarili ko na ang lahat ng mga nakaraang taon ay ginugol sa maling direksyon. At hindi madaling tanggapin yon. Ito ay halos parang pag-amin na humukay ka ng pinakamalalim na posibleng butas, ngunit nasa maling lugar ka pala sa buong panahon. Maraming tao ang hindi kailanman nakarating sa konklusyong ito dahil takot sila sa kahulugan nito. Ang pagbabago ng landas ay nangangailangan ng lakas ng loob. Hinihingi nito ang pag-iwan sa nakasanayan, sa predictable, sa kinagawian. At ang mga tao ay may malakas na tendensya na mas gusto ang masakit na alam kaysa sa nakapagpapalayang hindi alam. Napansin mo na ba ito? Ang mga nakulong sa malungkot na relasyon ay nananatili dahil sanay na sila. Ang mga hindi masaya sa trabaho ay nananatili dahil at least sigurado. Ang mga nakabaon sa buhay ay patuloy na nagpipilit sa mga estratehiya na hindi kailanman nagtrabaho dahil ganyan naman palagi. Ngunit ang kung ano ang laging naroon ang siyang mismong humahadlang sa kung ano ang pwedeng maging iba. Nang maunawaan ko ito, ang isang bagay na dating tila imposible ay nagsimulang maging ganap na malinaw. Hindi ko kailangan ng mas maraming lakas, kailangan ko ng mas maraming kamalayan. At ang kamalayan ay hindi ipinanganak ng pagsisikap, ito ay ipinanganak ng pagkagambala. Mula sa malalim na paghinto kung saan mo aminin ng buong katapatan, hindi na gumagana ang landas na ito. Kailangan ko ng ibang direksyon. Ang ganoong katapatan ay bihira dahil ito ay masakit. Kinakaharap nito ang ego. Sinasira nito ang mga katiyakan. Inilalantad nito ang mga kahinaan. Ngunit eksakto rin sa puntong ito nagsisimula ang pagbabago. At sinasabi ko ito sa iyo nang may ganap na pananalig dahil naranasan ko ito ng direkta. Ang pagtalon na nagbabago sa iyong buhay ay hindi nangyayari kapag mas nagsumikap ka, kundi kapag huminto ka ng sapat para makita ang bukas na pinto na laging naroon. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman nakikita ang pintong ito dahil masyado silang abala sa pagpalo sa salamin. Ito ang pinakaubod ng lahat, ang pagsisikap ay mahalaga lamang kapag nakahanay ito sa tamang direksyon. Kung hindi, ito ay nagiging ingay lamang, nasayang na paggalaw, emosyonal na pagkaubos. At ang tanong na iniiwan kong nakabitin sa hangin, tulad ng isang tahimik na paanyaya, ay ito, ilan sa mga bagay na pinagsisikapan mo ngayon ang tunay na landas, at ilan lamang ang mga salamin ng bintana. Dahil ang quantum leap ay nagsisimula eksakto kapag may lakas ka ng loob na gumawa ng pagkakaibang iyon. Iyan ang sandali na ang mundo ay tumitigil sa pagiging larangan ng digmaan at nagiging isang chessboard na pumapanig sa iyo. At kapag iniba mo ang panloob na lohika na ito, hindi mo kailangan ng mas maraming pagsisikap. Kailangan mo ng pananaw. Kailangan mo ng perspektibo. Kailangan mo ng bagong paraan ng pag-isip. At lahat ng dating tila imposible ay nagsisimulang muling ayusin ang sarili nito nang may bilis na sumasalungat sa anumang makatwirang paliwanag. Ganito nagsisimula ang pagtalon. Mula sa loob. Laging mula sa loob. Laging sa mga panahong tila masyadong matibay, masyadong predictable ang lahat, napagtanto ko kung gaano karaming tao, at sa mahabang panahon, kasama ako, ang nabuhay na nakulong sa isang invisible na uri ng nakapirming realidad. Na para bang ang bawat araw ay pag-uulit lamang ng nakaraan. At ang pinakakakaiba ay, sa mga sandaling iyon, nagsimula akong makita kung paano nagtatago ang takot sa hindi alam bilang responsibilidad, pag-ingat, o maging pagkamaygulang. Kapag tiningnan mo mula sa labas, lahat ay mukhang lohikal, kumakapit sa isang nakakapagod na trabaho, tumatanggap ng sahod na hindi sapat sa iyong pangangailangan, nagtitiis sa mga relasyon na umaubos ng iyong enerhiya, patuloy sa mga gawain na wala ng kabuluhan. Ngunit napansin mo na ba na ang tinatawag nating lohika ay madalas lamang isang matalinong takot? Isang takot na napakatalino na ginawa na kinukumbinsi ka na ikaw ay nagiging rasyonal, gayong sa katotohanan, iniiwasan mo lang ang pagtalon na alam mong kailangan mong gawin. Naranasan ko na ito ng maraming beses na nawalan na ako ng bilang.
At isang partikular na sitwasyon ang laging bumabalik sa aking alaala. Nakaupo ako sa kantina ng fire station, amoy usok pa rin, at naaalala kong inaobserbahan ko ang mga lalaki sa paligid ko. Lahat sila ay nagkukwento ng parehong biro, sumusunod sa parehong gawain, nagtatago ng parehong katamtamang pangarap, at, sa isang paraan, para bang nakita nila ang kanilang sariling buhay bilang isang nakadrawing na mapana, magtrabaho, magbayad ng bills, magreklamo ng kaunti, maghintay ng pagretiro. At sa sandaling iyon, isang bagay ang lubos na bumulo sa akin, hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa sarili ko. Dahil nabubuhay ako sa eksaktong parehong paraan. At naramdaman ko sa kaibuturan, sa mga sulok ng isip kung saan hindi abot ng katwiran, na tinanggap ko ang isang napakaliit na bersyon ng aking sarili dahil lamang sa pakiramdam na ito ay ligtas. Eksakto ito ang nakikita kong nangyayari sa maraming tao ngayon. Mga taong nagsasabing, gusto ko lang ng stability, ngunit sa likod ng pariralang iyon ay nakatago ang nakaparalisang takot na subukan ang isang bagay na mas malaki. Mga taong paulit-ulit na nagsasabing, hindi ito ang tamang oras, ngunit sa kaibuturan, alam nila na walang ganoong bagay tulad ng tamang oras, tanging desisyon lang. At ang pinakamahusay na patunay nito ay nasa mga pag-aaral na nagpapakita na higit sa 70% ng mga matatanda ang nakakaramdam na ang kanilang buhay ay stagnant. Gayunpaman nananatili sila sa eksaktong kinalalagyan nila dahil kinatatakutan nila ang pagiging hindi komportable ng pagbabago. Ito ay parang mas gusto nila ang kilalang bilangguan kaysa sa hindi kilalang kalayaan. At ang pinakakapansin-pansin ay ang takot na ito ay hindi nagmumula sa kabiguan kundi sa tagumpay. Maniwala ka sa akin, ang takot sa tagumpay ay mas karaniwan kaysa sa tila. Dahil kapag tinanggap mo ang posibilidad ng isang pagtalon, kailangan mo ring tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga resulta. Kailangan mong tanggapin na wala ng mga dahilan, wala ng sisihin, wala ng handa na mga pagbibigay katwiran. At para sa maraming tao, iyan ay nakakatakot. Malinaw kong naaalala ng mapagtanto ko na ang pinakamalaking limitasyon ko ay hindi nagmula sa labas na mundo, kundi mula sa mga kwento na paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Mga kwento tulad ng, hindi ako sapat ang edukasyon, kailangan kong magsimula ng maliit, baka hindi ito para sa akin. At ang mga kwentong ito ay nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan sa loob ko na nagsimula silang maging parang katotohanan. Hanggang isang araw, napagtanto ko ang isang bagay na simple lang, halos malinaw, kung kayang limitahan ako ng isang pananaw, may isa pa na makapagpapalaya sa akin. At iyon mismo ang nagsimulang magtulak sa aking buhay patungo sa malaking pagbabagong iyon. Huminto ako sa pagtatanong sa sarili, kaya ko ba talaga? At nagsimulang magtanong, ano kaya ang mangyayari kung magpasya kung kaya ko? Ang maliit na pagbabagong ito sa paraan ng pagtatanong ang nagpapabago sa lahat. Dahil ang una ay naglalagay sa iyo sa kalagayan ng pagdududa, ang pangalawa naman ay sa kalagayan ng paglikha. Ito ay parang pagpihit ng susi sa iyong sariling kamalayan. At kapag ipinihit mo ang susi na iyon, mayroong kakaibang bumubukas. Nagsisimula kang mapansin ang mga pattern na dati mong hindi napapansin. Nagsisimula kang ma-realize na inuulit mo ang mga otomatikong kilos, ang pagsasabi ng gayong gusto mong, hindi ang sabihin, ang pagtanggap ng mas mababa sa nararapat, ang pagpapanggap na maayos ang lahat habang may sumisigaw sa loob mo para sa pagbabago. At kapag dumating ang pagkaunawang ito, halos parang paggising mula sa isang panaginip. Nakita mo ang hubad na katotohanan, hindi ang mundo ang humahadlang sa iyo sa pagtalon, kundi ang lumang ideya na dala-dala mo pa rin tungkol sa kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Mula sa sandaling sinimulan kong questionin ang mga ideyang ito, nagsimulang umayos ang lahat. At iyon mismo ang gusto kong iparating dito, ang quantum leap ay hindi nagsisimula sa pagkilos, nagsisimula ito sa perception o pagkaunawa. Nagsisimula ito sa sandaling aminin mong nabubuhay ka ng mas mababa sa iyong potensyal at magpasya na hindi ka na magpapatuloy sa ganitong pamumuhay. Nagsisimula ito sa sandaling tanggapin mong ang iyong kasalukuyang buhay ay hindi tadhana, ito ay refleksyon lamang ng iyong lumang kamalayan. At kapag hinarap mo ang refleksyon na iyon ng may katapatan, nawawala ng kapit ang takot. Dahil sa wakas ay nakita mo na ang pinakamalaking panganib ay hindi sa pagsubok ng bago, kundi sa pananatili kung nasaan ka. Ang tunay na panganib ay hindi ang pagtalon, kundi ang pagtigil. At ang pinakamalaking trahedya ay hindi ang pagkabigo, kundi ang pagdaan sa buong buhay mo nang hindi nadiskubre kung sino ka sana kung naglakas loob kang mangarap ng mas malawak. Kaya nga sinasabi ko na ang quantum leap ang tanging kulang para mailabas ang iyong potensyal. Dahil, kadalasan, hindi ka lumalaban sa mga pangyayari,
kundi laban sa limitadong bersyon ng iyong sarili na nabuo sa paglipas ng mga taon. At kapag bumagsak ang bersyon na iyon, kahit isang segundo lang, nagsisimula kang makakita ng isang mundo na palaging naroon, naghihintay lang na maglakas loob kang lumampas sa salamin. Parang, sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko na hindi nagbabago ang buhay kapag nag-ipon ka ng maliliit na tagumpay, kundi kapag kumawala ka sa lohika na palaging gumagabay sa iyong mga hakbang. At ang pagkalas na ito ay nagsisimula dito mismo, sa kung paano mo binibigyang kahulugan ang iyong nararanasan sa bawat araw. Nang simulan kong maunawaan na ang quantum leap ay hindi nagmumula sa isang lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kundi mula sa isang biglaang pagbabago sa persepsyon, ang lahat ng dati kong itinuturing na imposible, ay nagsimulang lumapit. Halos kakaiba ang pakiramdam sa simula, dahil napagtanto mong sinusubukan mong lutasin ang malalaking problema gamit ang maliit na pag-isip. At ang maliit na pag-isip ay lumilikha ng maliliit na buhay, maliliit na gawain, maliliit na resulta. Gaano man karaming pagsisikap ang ilagay mo, kung limitado ang iyong pundasyong pangkaisipan, magiging limitado rin ang lahat sa paligid mo. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakakulong sa isang tahimik na ilusyon, naniniwala silang kailangan nilang maging ganap na handa bago gumawa ng mas malaking hakbang. Ngunit walang sinuman ang ganap na handa. Kung naghintay ako na makaramdam ng seguridad bago umalis sa departamento ng bombero, marahil ay naroon pa rin ako ngayon, namumuhay sa isang maligamgam, mahuhulaan, mababaw na buhay. At gaano karaming tao ang eksaktong gumagawa niyan nang hindi nila nalalaman? Dumaan sila sa buong linggo na inuulit ang mga parirala tulad ng, sa tamang panahon ay bubuti ang mga bagay, kapag umayos na ang lahat, pagkatapos kong makapag-ipon ng pera. Na parang naghihintay sila ng opisyal na pahintulot mula sa buhay para sa wakas ay kumilos. Ngunit ang buhay ay hindi nagbibigay ng paunang abiso. Tumutugon ito sa pagkilos. Nagre-react ito sa enerhiya, sa desisyon, sa tindi ng iyong pagpili sa kung ano ang gusto mo. At kaya nga kadalasan nating nakikita ang mga taong napakatalino na nakakulong sa mga realidad na mas mababa sa kung ano ang kaya nilang tahakin. Hindi kakulangan ng kakayahan ang humahadlang sa kanila, kundi kakulangan ng pananaw. Ang makitid na pananaw ay lumilikha ng maikling tadhana. At kapag nilimitahan mo ang pinaniniwalaan mong posible, automatiko kang lumilikha ng hawla sa paligid ng iyong sariling isipan. Ang malaking kabalintunaan ay walang kandado ang hawlang ito. Bukas ito. Lagi na. Ngunit para makalabas, kailangan mong makakita ng lampas sa nakasanayan mong makita ng iyong mga mata. Kaya nga palagi kong sinasabi na ang quantum leap ay hindi pisikal na pagkilos, ito ay panloob. Hindi mo tinatalon gamit ang iyong mga binti, ginagawa mo ito gamit ang iyong kamalayan. Naaalala ko ang isang panahon nang pilitin ko ang sarili kong maniwala na kailangan kong sundin ang isang normal na landas upang igalang ang bilis na sinasabi ng lahat na tama. Dahil mayroong hindi nakikitang presyon na nagmumula sa lahat ng panig, mula sa mga kaibigan, pamilya. Mga katrabaho, lahat ay nagpapatibay sa ideya na ang buhay ay dapat buuin ng dahan-dahan, unti-unti. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nag-question sa lohikang iyon. Halos parang patuloy na pagkabalisa, na parang nakasuot ako ng masikip na sapatos na pumipilit sa akin na lumakad ng mabagal. At ito ay nagdulot ng halo ng matinding pagkabahala at pagkadismaya sa loob ko. Ang pagkadismaya sa pagkaalam na kaya kong lumampas pa, at ang pagkabahala sa pagtanto na, kung hindi ako magpapasya, magtatapos akong nabubuhay tulad ng lahat ng nakikita ko sa paligid ko, pagod, nakakulong, at nagpapasakop. At kapag sinasabi ko ito, hindi ito para punahin, kundi para gisingin. Dahil marami ang nabubuhay ng eksakto sa ganitong paraan, gumigising ng maaga, nagtatrabaho buong araw, umuwi ng bahay na pagod, at naniniwala pa rin na ginagawa nila ang pinakamahusay na posible. Ngunit totoo ba talaga? O inuulit lang nila ang isang script na ibinigay sa kanila bago pa nila napagtanto na maaari silang pumili ng iba? Dito karaniwang naiipit ang karamihan sa mga tao. Dahil, upang makagawa ng isang malaking pagbabago, kailangan mong sumalungat sa lahat ng natutunan mo tungkol sa kaligtasan, katatagan, at pagiging mahuhulaan. Kailangan mong hamunin ang lohika na inilagay sa iyong isipan simula pagkabata. Sa eksaktong puntong ito nagsimulang magbago ang buhay ko. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tanungin ang sarili ko, paano kung mali ang lahat ng itinuro nila sa akin tungkol sa pag-unlad? Nagbukas ang tanong na ito ng isang maliit na bitak sa mental na istrukturang dala-dala ko, ngunit sapat na para makapasok ang liwanag. At kapag pumasok ang liwanag, hindi na ito umaalis.
Mula noon, nagsimula akong mapagtanto na ang maliliit na pagbabago ay hindi na sapat. Kailangan ko ng pagkalas. Kailangan kong talikuran ang lumang bersyon ng aking sarili na naniniwala sa mabagal na pag-unlad at simulan ang pagbuo ng isang bagong bersyon na kayang tanggapin na posible rin ang mabilis na pagbabago at hindi lang posible, kundi natural kapag itinataas mo ang iyong kamalayan. At ang pinakakuryoso ay, kapag binago mo ang tingin mo sa iyong sarili, nagbabago ang buong mundo kung paano ka nito tinitingnan. Huminto ka sa pagpapakita bilang isang taong sumusubok at nagsisimulang magpakita bilang isang taong desidido. Malaki ang pagkakaiba. Nagsisimulang tumugon sa iyo ang mga tao ng iba, nagsisimulang lumitaw ang mga pintuan na hindi pa umiiral noon, bumubukas ang mga landas, lumilitaw ang mga oportunidad kung saan dati ay katahimikan lamang. Ang lahat ay dahil sinira mo ang mental na pattern na nagpapanatili sa iyo na nakakulong sa parehong siklo. Parang ang universo ay naghihintay lang sa iyo na gumawa ng unang hakbang sa labas ng nakasanayang lohika, upang pagkatapos ay ayusin muli ang lahat sa paligid mo. At sa eksaktong sandaling ito, sa sandaling magpasya kang kumawala, nagsisimula ang quantum leap. Hindi kapag may nakamit kang panlabas, kundi kapag may nakamit kang panloob, ang pahintulot na maging sino ka talaga. Palagi na itong abot kamay mo. At ito ang maaaring sandali kung kailan magsisimulang magbago ang lahat. Ang ginhawa ay may mapanganib na kakayahang magbalat kayo bilang kapayapaan, gayong, sa katotohanan, ito ay pinakintab na pagtigil lamang. At habang lumilipas ang panahon, mas hinuhubog nito ang iyong isipan, tulad ng tubig na dahan-dahang tumutulo sa loob ng maraming taon hanggang sa umukit ito ng malalim na uka sa bato. Hindi mo nga namamalayan na nakakulong ka dahil walang nakikitang rehas. Ang tanging humahadlang sa iyo ay ang nakasanayan. At ang nakasanayan, kapag inulit ng masyadong matagal, nagiging pagkakakilanlan. Kaya nga marami ang nagsasabi, ganyan lang talaga ako, gayong, sa totoo lang, hindi naman sila ganoon, naging ganoon lang sila matapos tanggapin ng masyadong matagal ang hindi dapat kailanman tinoleransa. Napagtanto ko ito sa isa sa pinakakontradiktorang araw ng aking buhay. Kumikita ako ng mas maraming pera kaysa sa sinuman sa aking pamilya na kumita na. Ang aking kumpanya ay umuunlad, lumalago ang aking mga resulta, nagsisimulang kumalat ang aking pangalan. Sa labas, perpekto ang lahat. Ngunit sa loob, mayroon pa ring malalim na hindi pagkakaisa. At dito nagkakamali ang marami, hindi ibig sabihin na dahil bumubuti ang iyong buhay sa labas ay otomatikong sumasabay din ang iyong isipan. Sinusubukan ng lumang kaisipan na mabuhay sa isang bagong katawan. Sinusubukan nitong protektahan ang lumang bersyon mo na parang banta ang paglawak. Naaalala ko ang isang umaga nang kailangan kong isuot ang uniforme ng departamento ng bombero matapos ang isang gabi nang kumita ang aking kumpanya ng higit sa aking buong sweldo sa isang buwan. Habang isinusuot ko ang uniformeng iyon, pakiramdam ko ay nagsusuot ako ng lumang bersyon ng aking sarili. Parang pagsusuot ng kamiseta na hindi na kasya, ngunit ipinipilit mong suotin dahil ipinapaalala nito sa iyo kung sino ka noon. Mas mabigat ang tela, mas mahigpit ang kapaligiran, mas humina ang mga tunog. Parang sinasabi ng lahat sa paligid ko na tapos na ang siklo na iyon, ngunit patuloy akong nagpumilit dahil pakiramdam ko ay ligtas pa rin. Ngunit ang ginhawa ay hindi kailanman nag-isa. Palagi nitong hinihila ang takot kasama nito. Takot na mawala ang iyong nakamit. Takot na biguin ang isang tao. Takot na gumawa ng masyadong malaking hakbang. Takot na iwan ang pamilyar na teritoryo. At ang takot na ito ay nakikipag-usap sa iyo gamit ang napakakumbinsing argumento. Sinasabi nito ang mga bagay tulad ng, paano kung matapos ito? Paano kung niloloko mo lang ang iyong sarili? Paano kung magkamali ang lahat? At naniniwala ka. Dahil gumagamit ang takot ng tono ng lohika. Brutal na kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik na mas gusto ng utak ng tao ng 1,000 beses ang mahuhula ang pagdurusa kaysa sa hindi kilalang panganib. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakaraming tao ang nagpapatuloy sa malungkot na trabaho, sirang relasyon, nakakalason na kapaligiran. Hindi ito kakulangan ng tapang. Ito ang utak na nagtatanggol sa kaligtasan kahit sa kapinsalaan ng iyong katuparan. Ngunit may dumadating na punto kung saan pinipilit ka ng buhay na humarap sa isang pagpipilian, manatiling ligtas o patuloy na lumago. Hindi maaaring magkasama ang dalawa. Ang paglago ay humihingi ng kakulangan sa ginhawa. Palagi. At naramdaman ko ang kakulangang ito sa halos pisikal na paraan.
Para itong pagdadala ng di nakikitang bigat sa aking mga balikat tuwing lumalakad ako patungo sa aking mga tungkulin. Tatanungin ko ang sarili ko, ano ba ang ginagawa ko? At ang sagot na dumating ay hindi makatwiran, kundi mula sa loob, nililinlang ko ang aking sarili. Ang katotohanan ay masakit, ngunit nagpapalaya, hanggat hinahanap mo ang seguridad sa labas ng iyong sarili, lagi kang nasa bingit ng pagbagsak. Dahil lahat ng panlabas ay maaaring mawala. Nagtatapos ang mga trabaho. Bumaba ang mga kumpanya. Nagbabago ang mga relasyon. Bumulusok ang ekonomiya. Ngunit ang iyong itinayo sa loob ng iyong sarili, pananaw, tapang, pagkakakilanlan, layunin, walang makakakuha nito. Ang pangunawang ito ang, sa unang pagkakataon, nagpamulat sa akin na ang ginhawa ay hindi ko kaibigan. Ito ay isang pampamanhid. Isang emosyonal na morphine na nagpapagaan ng panandaliang sakit habang sinisira ang kinabukasan. Ang ginhawa ay ang lugar kung saan tahimik na namamatay ang iyong mga pangarap, nang walang eskandalo, walang pasikat, walang seremonya. Humihinto lang sila sa pag-iral. At iyon ang dahilan kung bakit napakakaunting tao ang gumagawa ng malalaking pagtalon. Hindi dahil mahirap, kundi dahil hinihingi nito ang pagbibitiw sa seguridad na kanilang pinagkamalang pagkakakilanlan. Hinihingi nito ang pag-amin na ang dating kapaki-pakinabang ay isa ng balakid ngayon. Hinihingi nito ang tapang na bitawan ang isang hawak, kahit na hindi malinaw na nakikita kung ano ang susunod. Matapos kong malaman ito, may nangyari na hindi ko maipaliwanag ng makatwiran. Tila nagising ang lahat ng natutulog na oportunidad. Ang mga lumang pag-uusap ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Lumitaw ang mga taong hindi ko pa nakilala na may di inaasahang mga panukala. Nagsimulang mahubog ang mga nakatagong ideya. At hindi ito nagkataon lang. Ito ay resulta. Kapag ikaw ay nagbabago sa loob, tumutugon ang buhay sa labas. Sinusubukan ng ginhawa na pigilan ka sa paggalaw na ito. Ngunit kung baliwalain mo ang pang-akit nito, kung lampasan mo ang takot at humakbang sa hindi pamilyar na lupa, may nangyayaring pambihira, inilalabas mo ang iyong sarili. Isang bahagi mo na palaging umiiral, ngunit nakatago sa likod ng takot, ay sa wakas ay makakahinga. At sa sandaling iyon, sa eksaktong sandali na huminto ka sa pagprotekta sa iyong sarili, at nagsimulang payagan ang iyong sarili, ang malaking pagtalon ay hindi lamang nangyayari, ito ay nagiging hindi maiiwasan. Natutunan ko sa mahirap na paraan na ang sobrang pagsisikap ay siyang eksaktong dahilan kung bakit ka nananatiling nakakulong. At ito ay maaaring magtunog mapanukso, ngunit ito ay isang hindi komportableng katotohanan. Labis na dinakila ng lipunan ang isipag, kaya nakalimutan natin na ang utak ng tao ay hindi dinisenyo para lamang sa pagsisikap, ito ay dinisenyo para sa direksyon. Kapag pilit kang nagtutulak sa isang bagay na hindi kaayon sa kung sino ang nais mong maging, nagiging isang tao ka na mabilis kumilos, ngunit sa maling direksyon. Iyan mismo ang nangyari sa akin sa loob ng mga taon, at iyan ang nangyari sa proyektong iyon na parang angkla na nakatali sa aking mga paa. Sinubukan kong ayusin ito ng mas maraming pagpupulong, mas maraming pagsisikap, mas maraming talakayan, mas maraming presyon, at bawat bagong pagtatangka ay nagdulot lamang ng mas maraming pagkabigo. Para itong pagsasagwan ng buong lakas sa isang bangka na tumutulo, naniniwala na mas maraming pagsasagwan ang makakalutas sa problema. Ngunit hindi ito lulutas ng anuman. Naaalala ko ang eksaktong sandali na napagtanto kong inuulit ko ang isang lumang pattern. Dumating ako ng maaga noong araw na yon, tahimik pa ang opisina, ngunit nakaramdam ako ng matinding bigat sa aking dibdib. Alam mo ba ang pakiramdam na laging nahuhuli, kahit na ginagawa mo ang lahat? Ang pakiramdam na laging pagod, kahit pagkatapos matulog? Tinatawag ito ng agham na accumulated cognitive fatigue, isang estado kung saan ang utak ay nagsisimulang bigyang prioridad lamang ang kaligtasan, hindi ang pagkamalikhain. Nangangahulugan ito na mas stressed ka, mas kaunti ang mga bagong solusyon na makikita mo. At iyan mismo ang nangyayari sa akin. Kinuha ko ang maliit na libro, ang isang iyon nakasya sa bulsa ng aking jacket, at binuksan ito nang hindi nag-isip. Ang pangungusap na nabasa ko ay parang nakasulat sa aking noo, ang susunod na antas ay humihingi ng pagputol sa mga lumang gawi. Tumama iyon sa aking tadyang na parang suntok. Alam ko eksakto kung aling gawi ang kailangang putulin. Ipinagpaliban ko ang isang desisyon sa loob ng mga buwan. Mga buwan. Nagtatago ako sa likod ng mga rasyonalisasyon, ngunit ang totoo, natatakot ako. Natatakot na hindi masisiyahan ang mga tao. Natatakot na baguhin ang aking landas. Natatakot na mabigo.
At dahil sa takot na yon, pinapanatili ko ang mga tao, proseso, at ideya sa paligid ko na matagal nang expired, tulad ng nakalimutang pagkain sa likod ng refrigerator. Ang desisyong ginawa ko noong araw na iyon ay tila walang kabuluhan sa labas, ngunit para sa akin, parang pagputol ng isang kable ng bakal. Kailangan kong tapusin ang isang pakikipagtulungan na, sa emosyonal na paraan, matagal ko nang sinisikap iligtas. Siya ay isang taong pinapahalagahan ko, ngunit hindi na akma sa bagong antas na gusto kong marating. Nang sa wakas ay ginawa ko ito, may bumuka sa loob ko. Ang nakakulong ay nakawala. Ang bumibigat ay naging magaan. Para bang naghihintay ang universo na bigyan ko ng puwang upang ilagay ang isang bagay na mas mahusay sa lugar nito. At narito ang puntong iniiwasan ng karamihan na aminin, hindi kakulangan ng pagsisikap ang pumipigil sa iyo, ito ay labis na pagsisikap sa maling bagay. Ito ay ang emosyonal na pagkakabit sa kung ano ang hindi na nakakatulong sa iyo. Ito ay ang takot na isara ang mga kabanata. Ilang beses mo nang pinanghawakan ang isang trabaho, isang relasyon, isang proyekto, o kahit isang pagkakakilanlan na lumagpas na sa expiration date nito. Ilang beses mo nang ginawa ang sarili mong pagtutol bilang isang kabutihan, sinasabi sa sarili mo na kailangan mong magtiyaga, samantalang sa kaibuturan mo alam mong kailangan mong kumawala. Ang totoo ay laging nauuna ang pagputol bago ang pagtalon. Palagi. Ipinapakita ng pananaliksik ng SET na ang malalaking pagbabago sa pag-ugali ay nangyayari lamang kapag may emosyonal na pagputol bago ang bagong pattern. Nangangahulugan ito na hindi ka nagbabago dahil gusto mo, nagbabago ka dahil sumisira ka. Ang pagputol ay masakit, syempre. Ang paglaya ay nangangailangan ng tapang. Ngunit ang kawalan ng pagputol ay mas masakit dahil hinahatulan ka nito sa pagkaantala. At ang pagkaantala ay hindi nakakasugat ng balat, sinasaktan nito ang kaluluwa. Masakit kapag nararamdaman mong ipinanganak ka para sa mas malaki, ngunit patuloy kang nabubuhay ng mas kaunti. Natutunan ko na sa bawat pagkakataong ipinagpapaliban ko ang isang mahalagang desisyon, nagbabayad ako ng emosyonal na halaga. Kapag ipinagpaliban mo ang pagtatapos ng isang bagay na matagal nang natapos sa loob, sinisikap mong suportahan ang isang bubong na bulok na. At iyon ang nagpapababa ng iyong enerhiya, iyong pagkamalikhain, iyong pagpapahalaga sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang gumigising na pagod kahit pagkatapos matulog. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming nagtatrabaho ng 2 beses ang hirap ngunit tila gumagawa lamang ng kalahati ng dapat. Hindi ito kakulangan sa kakayahan. Ito ay labis na emosyonal na bigat na dala ng takot sa pagputol. Mula noon, nagpatupad ako ng isang simpleng panuntunan, kung ang isang bagay ay nangangailangan ng labis na puwersa upang manatiling umiiral, dapat na itong tinapos. Mga negosyo na humihingi ng labis na pagsisikap upang mapanatili. Mga relasyon na humihingi ng labis na pagsisikap upang mapanatili. Mga gawin na humihingi ng labis na pagsisikap upang bigyang katwiran. Lahat ng nagpapababa ng iyong enerhiya ay pumipigil sa iyo na makamit ang iyong pagtalon. Nang sa wakas ay nakawala ako sa lumang pattern na yon, dumami ang aking mga resulta sa loob ng mga linggo, hindi mga buwan, hindi mga taon. At hindi ito nangyari dahil naging mas matalino ako. Nangyari ito dahil pinalaya ko ang aking sarili mula sa kung ano ang pumipigil sa akin. Ang paglaya ay nagpagaan sa akin. At kapag naging mas magaan ka, mas mabilis kang umaangat. Palagi. At marahil ay nasa puntong ito ka ngayon. Marahil ay kumakapit ka sa isang bagay na dapat mo nang bitawan. Marahil ay namumuhunan ka ng pagsisikap kung saan dapat mong ilaan ang tapang. Ang tanong na kinailangan kong itanong sa aking sarili, at marahil kailangan mo rin, ay simple ngunit malupit. Ano ang alam kong kailangan kong tapusin, ngunit wala pa akong tapang na aminin? Kapag sinagot mo iyan ng tapat, magsisimula ang pagtalon. Hindi kapag mas pinipilit mo, kundi kapag huminto ka sa pagtatangkang suportahan ang matagal nang dapat nawala. Ang tunay na pagbabago ay laging nagsisimula sa isang lugar na hindi nakikita ng sinuman, sa tahimik na vibration na dala mo kapag walang nakatingin. At ang vibration na ito ay hindi abstrakto, esoteriko, o patula. Ito ay praktikal. Hinuhubog nito ang iyong mga pagpipilian, ang iyong mga pag-uusap, ang paraan ng iyong paglakad, kung paano mo nakikita ang mundo, at, pinakamahalaga, kung paano tumutugon ang mundo sa iyo. Kapag sinabi kong hindi mo naakit ang gusto mo, kundi kung ano ka, eksakto itong ang tinutukoy ko. Dahil ang paggugusto ay mental. Ang pagiging ay vibrational. At ang universo ay hindi tumutugon sa iyong mga kagustuhan, tumutugon ito sa iyong estado.
Naramdaman ko ito sa halos nakakagulat na paraan nang magsimula akong kumilos tulad ng isang taong tunay na karapat-dapat sa mga resulta na hinahanap ko. Wala akong degree. Walang track record. Walang huwarang pamilya. Walang anuman na magbibigay katwiran sa ideya na maaari akong umunlad. Ngunit may nagsimulang magbago sa loob ko nang maunawaan ko na ang aking buhay ay hindi kailanman magiging mas dakila kaysa sa aking self-image. Gaano man karami ang iyong kaalaman, kung sa kaibuturan ay nakikita mo pa rin ang iyong sarili na maliit, ang lahat sa paligid mo ay kumikilos na parang ikaw ay maliit. Parang pagtatangkang magpadala ng malakas na signal ng radyo gamit ang sirang antena, gaano man kalakas ang pagsigaw mo, hindi kailanman magiging malayo ang abot. At iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakaramdam na walang nagiging maayos, kahit na nagbibigay sila ng pagsisikap. Dahil nabubuhay sila sa kaibahan sa pagitan ng kanilang gusto at kung ano ang pinaniniwalaan nilang sila. Parang gusto mo ng masaganang buhay habang nagdadala ng pagkakakilanlan na nauunawaan lamang ang kakulangan. Ang isip ay nagsasabi, gusto kong lumago. Ngunit ang vibration ay nagsasabi, hindi ko nakikita ang sarili ko na may kakayahan. At hulaan mo kung alin ang pinakikinggan ng universo. Palagi ang vibration. Nang simulan kong baguhin ito, ang mga bagay sa paligid ko ay tila nagbago ng mag-isa. Hindi ito mahika. Ito ay pagkakaugnay. Tila ang aking mundo ay sa wakas ay umaayon sa bersyon ng aking sarili na pinili kong maging. Nagsimulang tratuhin ako ng mga tao ng kakaiba, hindi dahil humingi ako, kundi dahil iba ang aking kinilos. Iba ang aking paglakad. Iba ang aking pagsasalita. Gumawa ako ng iba't ibang desisyon. At ang mga desisyong ito ay nagdala ng isang bagong enerhiya, isang enerhiya na nagsabi, alam ko eksakto kung sino ako at kung saan ako pupunta. At ito ay lumilikha ng halos agarang epekto sa kung paano lumalabas ang mga oportunidad. Lumalabas sila dahil, sa unang pagkakataon, naging magnet ka para sa kung ano ang dati mong hinahangaan lamang mula sa malayo. Malawakang sinuri ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa self-concept congruence na tinatanggap at kinikilala lamang ng mga tao ang mga oportunidad na naayon sa kanilang self-image. Sa ibang salita, kung nakikita mo ang iyong sarili na karaniwan, hindi mo mapapansin ang mga pambihirang oportunidad kahit na ilang pulgada lang ang layo ng mga ito. Ito ay isang nakakatakot na pag-iisip, ngunit hindi ka panipaniwalang nagpapalaya kapag naunawaan mo ito. Dahil nangangahulugan ito na hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo. Sarili mo lang ang kailangan mong baguhin. At kapag nagkaroon ka ng panloob na pagbabago, muling iayos ng mundo ang sarili nito, na para bang nakatanggap ng bagong utos tungkol sa iyo. Ngunit may isang mahalagang detalye na halos hindi napapansin ni Numan, kapag sinimulan mong itaas ang iyong frequency, dalas ng enerhiya, susubukin ka ng mundo. Gusto nitong malaman kung tunay ang iyong pagbabago o kung ito'y isa lamang panandaliang simbuyo ng damdamin. Gusto nitong makita kung handa ka na talaga o nagre-rehearse lang. Kaya naman, madalas, sa sandaling gumanda ang iyong panloob na kalagayan, ang mga lumang problema ay susubukang bumalik, kukwestiyonin ng mga tao ang iyong mga desisyon, at sisikaping hilahin ka pabalik ng mga pangyayari sa iyong dating vibration pag-indayog ng enerhiya. Hindi ito nangyayari upang parusahan ka. Nangyayari ito upang kumpirmahin kung tunay kang nakatuon sa pagpapanatili ng iyong bagong pagkakakilanlan. At heto ang isang mahalagang sandali, kapag nangyari ito, kailangan mong gawin ang eksaktong ginawa ko nang mapagtanto kong nagbabago ang aking frequency. Sinimulan kong protektahan ang aking enerhiya nang may kaparehong kaseryosohan na ipagtatanggol ng isang tao ang kanyang mismong hininga. Kung ang isang pag-uusap ay nagpapaliit sa akin, alis ako. Kung ang isang kapaligiran ay nagpapaubos ng aking vibration, iwasan ko ito. Kung ang isang tao ay tumingin sa akin nang may pag-aalinlangan o paghamak, hindi ako sumubok na patunayan ang anumang bagay. Nanatili lamang akong matatag sa aking katotohanan dahil natutunan ko na sinumang sumusubok na patunayan ang kanilang kadakilaan sa mga taong may makitid na pag-isip ay nagpapaliit lamang sa kanilang sarili sa proseso. Ang iyong bagong vibration ay mananatili lamang kung pinahahalagahan mo ito. Kung kumilos ka ng naayon dito, kahit walang naniniwala, kahit walang nakakaintindi. At ang pinaka-nakakagulat ay kapag napapanatili mo ang frequency na ito ng sapat na katagalan, may mangyayaring pambihira, susuko ang mundo sa pagsubok na ibalik ka. Susuko ito. Tatanggapin nito kung sino ka na.
At mula sa puntong iyon, ang mga pintuan na tila nakakandado noon ay bumubukas ng kusa na parang hindi kailanman nasara. At kung ang mensaheng ito ay nagdulot ng resonasyon sa iyo sa ngayon, kung may saysay ito, kung nagpaalab ito ng pagmumuni-muni, kung hinipon nito ang bahagi ng iyong sarili na natutulog, kung gayon, ngayon ang panahon upang gumawa ng isang simple, ngunit makapangyarihang bagay, mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Hindi para sa aking kapakinabangan, kundi dahil sa paggawa nito, nagpapadala ka ng isang malinaw na senyales sa iyong sarili na ikaw ay nakatuon sa bagong bersyon na ito. Ito ay isang maliit na kilos, ngunit puno ng intensyon, at ang intensyon ay frequency. At ang tamang frequency ang siyang muling nagbibigay kahulugan sa iyong tadhana. Mula sa sandaling maunawaan mo ito, ang iyong buhay ay hihinto sa pagiging isang desperadong karera at magiging isang patuloy na pagkakahanay. Hihinto ka sa paghahabol ng mga bagay at sisimulang akitin ang mga ito. Hihinto ka sa paghingi ng pahintulot at sisimulang angkinin ang mga ito. Hihinto ka sa pagkolekta ng pag-aalinlangan at sisimulang bumuo ng matibay na paninindigan. Dahil kapag nagbago ang iyong vibration, nagbabago ang iyong landas. Kapag nagbago ang iyong landas, nagbabago ang iyong mga resulta. At kapag nagbago ang iyong mga resulta, hindi ka na muling tatanggap ng pamumuhay na mas mababa sa iyong nilikha. Kapag sinimulan kang subukin ng buhay, hindi ito nagtatangkang parusahan ka, nagtatangka itong tuklasin kung gaano kalayo ang tunay mong kayang marating. At hindi ito nangyayari ng tahimik, nangyayari ito ng masidhi, hindi komportable, halos parang sinasadya ng universo na hilahin ang sapin sa ilalim mo upang makita lamang kung babangon ka bilang iyong dating sarili o bilang ang bago. Naranasan ko na ito ng napakaraming beses, nawalan na ako ng bilang. Halos isa na itong alituntunin, bago ang bawat mahalagang pagtalon, mayroong nagkakamali. Nawawalan ka ng kliyente, bumagsak ang isang plano, nasira ang isang relasyon, naglaho ang isang oportunidad. At sa sandaling iyon, tila hindi makatarungan. Pakiramdam mo ay bumabalik ka sa dati. Ngunit, sa pagtingin sa nakaraan, napagtanto ko na ang lahat ng sitwasyong ito ay mayroong nakatabong tanong, tunay mo bang hinahangad ang susunod na antas o nabibighani ka lang sa ideya nito? Nang ang aking kumpanya ay nagsimulang lumaki ng napakabilis para sa aking sariling emosyonal na balangkas, pumasok ang aking isip sa isang estado ng salungatan. Sa panlabas, maayos ang lahat. Sa panloob, bitbit ko pa rin ang mga piraso ng maliit at limitadong pagtingin sa sarili ng isang taong lumaki na naniniwala na hindi siya sapat. At ang panloob na salungatang ito ang lumikha ng kaguluhan. Naaalala ko ang isang partikular na linggo kung saan tila nagkandaletse-letse ang lahat. Mga empleyadong bigo, maliliit na pagkakamali, mga kliyenteng nagrereklamo. Mga desisyon na sinuri ko ng 1,000 beses, ngunit tila napakadelikado pa rin. Noon, inakala kong ito ay tanda na hindi pa ako handa na lumayo pa. Ngunit ngayon, naiintindihan ko, iyon ang pagsubok. Sa bawat pagkakataong lumalaki ka ng napakabilis para sa iyong dating sarili, susubukan ka nitong hilahin pabalik. Susubukan ka nitong kumbinsihin na napakaraming panganib ang iyong kinukuha, na mawawala ang lahat sa iyo, na mas mabuti pang panatilihing maliit at ligtas ang mga bagay. At kung susuko ka, naiintindihan ng buhay na hindi ka pa handa. At isasara nito ang pinto. Sa puntong ito maraming sumusuko, hindi dahil may nagkamali, kundi dahil may naganap na tama, at ito ang nagpaparamdam sa kanila ng takot. Ito ang paradox na halos walang nakakapansin, hindi ang pagkabigo ang nagpapahinto kundi ang pag-unlad. Kapag nagsimula kang makakita ng mas malalaking resulta kaysa sa nakita mo na dati, sinusubukan ka ng iyong dating isip na protektahan, hinihila ka pabalik sa pamilyar na teritoryo, kahit pa ang pamilyaridad na iyon ay nagdudulot ng sakit. At may isang detalyeng bibihira lang pag-usapan, bago ang pagtalon, nagiging napakakomplikado ng buhay para sa iyong dating sarili kaya ang pagpapatuloy sa kung ano ka ay halos imposibleng mangyari. Isang pagkakakilanlan ang namamatay at isa pa ang isinisilang. At bawat pagsilang ay masakit. Kaya naman, kapag nasa bingit ka ng pag-usad, lahat ay tila hindi matatag. Nagbabago ang iyong kalooban. Ang iyong mga desisyon ay tila mabigat. Lumalakas ang iyong mga takot. Mabilis ang tibok ng iyong puso. At nagtataka ka kung mali ang lahat ng iyong ginagawa samantalang, sa katotohanan, tama ang lahat ng iyong ginagawa. Ito ang emosyonal na katumbas ng isang kasuotang hindi na akma, ito ay nakakairita hanggang sa tanggapin mo na kailangan mo ng mas malaki. At heto ang isang malupit na katotohanan, kung hindi ka handang lampasan ang pansamantalang kaguluhang ito, hindi mangyayari ang pagtalon.
Dahil ang quantum leap malaking pagtalon ay isang palitan. Isinusuko mo ang iyong dating pagkakakilanlan at tumatanggap ng bago. Ang problema, walang nagsasabi sa iyo na ang palitang ito ay hindi madali. Ito ay hindi comfortable. Ito ay nakakalito. Ito ay masidhi sa emosyonal. Ngunit ang mismong pagiging hindi komportable na ito ang nagpapatunay na ikaw ay lumalapit sa isang bagay na dakila. Natutunan kong kilalanin ang panahong ito bilang isang tanda. Kapag nagsimulang hindi magkahanay ang lahat, kapag tila nawawala sa kontrol ang mga bagay, kapag naramdaman ko ang halo ng takot at pagkasabik, alam kong malapit na akong makalagpas sa isang hadlang na noon ay nagkukulong sa akin. At marahil ay nararanasan mo ito ngayon, ang yugto kung saan tila walang nagkakasya, kung saan pakiramdam mo ay nasa iyong limitasyon ka na, kung saan tila pinipiga ka ng buhay mula sa lahat ng panig. Ngunit heto ang mahalagang punto, hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Nagtatanong ang universo kung handa ka na bang tumigil sa pagiging kung sino ka hanggang ngayon, upang tuluyang maging kung sino ang nararapat mong maging. Hindi sa nagkakamali ang mga bagay, kundi ang iyong dating pagkakakilanlan ay hindi na kayang panatilihin ang laki ng buhay na sinisikap mong buuin. At kapag naunawaan mo ito, may bumubuelo sa loob mo. Hindi na nakakatakot ang bagyo. Dahil napagtanto mong hindi ito dumating upang sirain, dumating ito upang lumikha ng espasyo. Kung sinusubukan ka ng iyong buhay, hindi iyon tanda na dapat kang tumigil. Iyon ay tanda na sa wakas ay napakalapit mo na para sumuko. Nang sa wakas ay naintindihan ko na ang paggawa ng mas marami ay hindi nangangahulugang pagkamit ng mas marami, tila isang pader ang gumuho sa loob ko. Ginugol ko ang maraming taon sa paniniwala na ang pagiging produktibo ay kasing kahulugan ng pinagsama-samang oras, pinatong na pawis, at patuloy na pagod. At, sa isang partikular na yugto ng aking buhay, tunay akong pumasok sa nakababaliw na siklo ng pagsubok na patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng pagkahapo. Gumising ako ng maaga, natulog ng huli, pinuno ang bawat puwang sa aking araw ng mga gawain. Tawag sa telepono, mga pulong, mga estratehiya hanggang sa ang aking isip ay nagsimulang humingi ng kapalit na patuloy na tumataas. Isang umaga, gumising ako na tila walang laman. Tinignan ko ang mesa na punong-puno ng papeles, ang mga nakakalat na tala, ang kalendaryong puno ng mga obligasyon, at napagtanto kong wala na sa mga bagay na iyon ang nagbibigay sigla sa akin. Tila umiikot ako sa isang gulong na ako mismo ang bumuo. Ang pagkahapo ay hindi pisikal, ito ay mental. At ang isang pagod na isip ay nawawalan ng kakayahang maabot ang malikhaing espasyo kung saan nangyayari ang quantum leap. Kaya gumawa ako ng desisyon na, noon, ay tila irresponsable ayon sa anumang tradisyonal na pamantayan, kinansela ko ang lahat. Literal na lahat. Isinara ko ang aking planner, pinatay ang aking telepono, umalis sa bahay ng walang destinasyon, at nagsimulang maglakad. Hindi para lutasin ang anuman. Hindi para magplano ng anuman. Naglakad lang ako. Huminga. Nakinig sa sarili kong mga iniisip na parang nakikinig sa isang estranghero sa kauna-unahang pagkakataon. At sa katahimikang iyon nagsimulang muling mag-ayos ang isang bagay sa loob ko. Ito ang puntong halos walang nakakaintindi. Ang quantum leap ay hindi ipinanganak mula sa ingay. Ipinanganak ito mula sa katahimikan. Ang ingay ay nagpapaaktibo ng pagmamadali, takot, pagiging reaktibo. Ang katahimikan ay nagpapaaktibo ng pananaw, imahinasyon, paglikha. At sa araw na yon, nakatayo sa harap ng isang simpleng lawa, pinagmamasdan ang tahimik na tubig, naramdaman ko ang isang kalinawan na napakalakas na tila hinahawakan ang aking balat. Isang imahe ang lumitaw sa aking isip na may ganap na kaliwanagan, isang bagong paraan upang palawakin ang aking negosyo. Isang paraan na napakalinaw at napakamakapangyarihan na nagtaka ako kung bakit hindi ko ito nakita noon. Ngunit ang sagot ay naroon mismo, malinaw, hindi ko ito nakita dahil masyado akong abala upang tunay na tumingin. Ang utak ng tao ay gumagana sa isang kakaibang paraan. Ipinapakita ng pananaliksik ng IQ na kapag tayo ay nasa estado ng patuloy na stress, ang ating mga bahagi na responsable sa pagkamalikhain at hindi kinaugali ang paglutas ng problema ay halos hindi gumagana. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming matatalinong tao ang nananatiling walang pag-usad. Hindi sila tumitigil. At kapag hindi sila tumitigil, nabibigo silang maabot ang panloob na espasyo kung saan nananahan ang tunay na nagpapabagong ideya. At marahil ito ay nangyayari sa iyo ngayon. Marahil ay napakasipag mong nagtatrabaho, napakaraming sinusubukan,
Napakaraming inihihimok ang iyong sarili, na ang panloob na ingay ay nilulunod ang lahat ng mga posibilidad na maaaring lubos na magpabago sa iyong buhay. Kaya naman palagi kong sinasabi, ang mga pahinga ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ang mga pahinga ay mga portal. Mga portal patungo sa antas ng kamalayan na hindi mo mararating kapag nagmamadali ka lamang mula sa isang gawain patungo sa isa pa. At dito, kailangan kong tanungin ka ng isang tanong na marahil ay hindi mo pa kailanman tunay na naitanong sa iyong sarili. Kailan ka huling nagkaroon ng tunay na paghinto? Hindi isang pahinga para ipahinga ang iyong katawan, kundi isang paghinto upang ayusin muli ang iyong isip. Isang paghinto para huminga hanggang sa puntong ramdam mo ang pagpasok at paglabas ng hangin. Isang paghinto para pakinggan ang nararamdaman mo, hindi ang sa tingin mo ay dapat mong ginagawa. Dahil mayroong isang detalye na ilan lang ang nagbabanggit, kapag huminto ka, lumalabas ang takot. At doon umiiwas ang marami sa paghinto. Takot sa katahimikan. Takot sa kawalan. Takot na madiskubring mali ang landas na tinatahak mo. Ngunit ang panimulang pagkabagabag na ito ang siyang nagbubukas ng pinto para sa isang malaking pagtalon. Dahil sa paghinto, napipilitan kang harapin ang mga bagay na iniwasan mo sa loob ng mga linggo, buwan, o kahit taon. Pinipilit ka nitong tingnan ang sarili mo ng tapat. At iyan mismo ang nangyari sa akin sa partikular na araw na yon. Nang payagan kong huminto ang sarili ko, natanto kong ang mga ginagawa ko ay nakahanay pa rin sa lumang bersyon ko, hindi sa bagong ako. Kumikilos ako bilang si Bob na kailangang patunayan ang kanyang halaga, hindi bilang si Bob na alam na ang kanyang halaga. Ginagawa ko ang mga bagay na may saysay para sa isang taong hindi ko na pala ako. At ang panloob na pagka hindi nakaayon na ito ay unti-unting kumakain sa aking enerhiya, sa aking kalinawan, sa aking kapangyarihang lumikha. Ang ideya na naisip ko noong araw na yon, ang nagpalawak ng aking mga resulta sa mga sumunod na buwan, ay hindi nagmula sa pagsisikap. Hindi ito nagmula sa mga spreadsheet. Hindi rin sa mga pagpupulong. Nagmula ito sa pagiging naroroon. Mula sa katahimikan. Mula sa panloob na koneksyon. At marahil ito ang kailangan mo ngayon. Hindi ang lalo pang tumakbo. Kundi huminto. Hindi ang lalo pang sumubok. Kundi lalong makinig. Hindi ang magpabilis. Kundi ang mag-ayon. Dahil mayroong isang bagay tungkol sa mga malalaking pagtalon na halos walang nakakaintindi, hindi sila nangyayari kapag pinipilit mo ang buhay. Nangyayari sila kapag nakahanay ka dito. Kapag iniba mo ang iyong dalas, kapag muli kang kumonekta sa iyong sarili, kapag pinayagan mong maabot ng iyong isip ang isang espasyo na hindi nito nararating sa gitna ng pagmamadali. At ang katotohanan ay simple, ngunit napakalakas. Minsan, ang tanging naghihiwalay sa iyo mula sa buhay na iyong ninanais ay isang araw lang ng katahimikan. Isang sadyang paghinto. Isang sandali ng pagkaayon na nagpapabago sa buong direksyon ng iyong paglalakbay. Ang katahimikan ang naghahayag sa mga bagay na tinatago ng ingay. At sa espasyong iyon nangyayari ang malaking pagtalon. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong ito, mamamangha ka sa maaaring lumabas. Dahil, tulad ng nangyari sa akin, sa kawalan lumalabas ang pinakamakapangyarihang mga sagot. Sa kawalan mo matutuklasan ang bersyon mo ng sarili na handang tumalon. Sa kawalan nag-umpisang magkahugis ang iyong bagong buhay. At kapag nagsimula na ito, mauunawaan mong ang mas kaunting paggawa, kapag nasa tamang direksyon, ay mas makapagdudulot sa iyo ng mas malaking pag-unlad kaysa sa anumang walang kabuluhang pagsisikap. Sa katahimikan isinilang ang pagtalon. Sa katahimikan mo matutuklasan ang sarili mo. Sa katahimikan nagsisimulang magkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagkasira sa sarili na nagkukubli bilang pagiging makatotohanan ay marahil isa sa pinakamapanirang puwersa na nasaksihan ko sa sarili kong buhay at sa buhay ng libu-libong tao na nakausap ko. Napakapanlin lang nito, napakakumbinsido, kaya naniniwala kang nagiging matino ka, samantalang sa totoo lang, inuulit mo lang ang isang mental na pattern na nagpapanatili sa iyong maliit. At ang pinakamapanganib na bahagi ay ang pattern na ito ay tila masyadong lohikal para questionin. Nararamdaman itong parang ang katotohanan. Naaalala ko ang isang partikular na mapaghamong panahon sa buhay ko. Umuunlad na ako, naranasan ko na ang aking malaking pagtalon, lumalaki ang aking kumpanya, tumataas ang aking kita buwan-buwan, ngunit, kakaiba, sa loob ko, isang lumang tinig ang bumubulong pa rin, hindi ganito ang tunay na buhay. Mag-ingat ka, Bob, maaaring matapos ito.
At ang tinig na ito ay nagmula sa isang malalim na lugar, isang lugar na may dalang mga taon ng pagkahubog, mga taon ng paniniwalang ang tunay na tagumpay ay mabagal, mahirap, at pinaghihirapan. Kapag nagsimula akong kumilos ng napakabilis, hinihila ako ng panloob na tinig na ito pabalik sa pamilyar na lugar. Halos parang sinabi ng isip, huwag kang lumayo, hindi ito nababagay sa kung sino ka. At iyan mismo ang paraan ng paggana ng pagkasira sa sarili, nagsusuot ito ng maskara ng pag-ingat, samantalang sa totoo lang. Ito ay takot. Isang takot na napakapanlinlang kaya nagkukubli ito bilang ordinaryong pag-isip, bilang kritikal na pag-isip, bilang pagiging nakatapak sa lupa. Ngunit hayaan mong itanong ko sa iyo, kailan pa naitaas ng pagiging nakatapak sa lupa ang sinuman mula sa lupa? Ang realismo o pagiging makatotohanan para sa maraming tao ay elegante lang na pangalan na ibinibigay nila sa kanilang emosyonal na limitasyon. Patuloy kong nakita ito sa mga pag-uusap sa mga kakilala. Nang magsimulang dumami ang aking kita ng hindi inaasahan, lumitaw ang mga komento tulad ng, pero hindi yan magtatagal, paano kung magbago ang merkado, paano kung mawala ang lahat sa iyo, bagalan mo, Bob, hindi yan ligtas. At alam mo kung ano ang mas masahol pa? Kahit pagkatapos makamit ang konkretong resulta, kahit pagkatapos makita ang pagbabago ng aking buhay, nasalo ko pa rin ang ilan sa mga pagdududang iyon. Dahil ang pagkasira sa sarili ay hindi nangangailangan ng patunay para kumilos, kailangan lang nito ng pagkakataon, isang kawalan ng seguridad, isang lumang alaala, at sumisiksik ito. Ito ang bulag na lugar, naniniwala kang nagiging makatwiran ka, samantalang ikaw ay hinubog lamang. Ipinapaliwanag ito ng neuroscience ng walang pag-aalinlangan, ang utak ng tao ay naghahanap ng pagkakaugnay-ugnay, hindi katotohanan. Mas gusto nitong panatilihing pare-pareho ang realidad sa iyong sariling pagtingin, kaysa payagan ang iyong buhay na umangat. At kapag nagsimulang mag-alok sa iyo ang buhay ng higit pa sa inaakala mong nararapat sa iyo, sinisikap ng utak na ibaba ang lahat para bumalik sa normal. Ito ay parang isang panloob na thermostat. Kung ang iyong sariling pagtingin ay nakatakda sa 20 grado at ang iyong buhay ay sumusubok na umakyat sa 30, otomatikong binubuksan ng iyong isip ang mga mekanismo upang palamigin ang lahat pabalik. Kinukumbinsi ka nitong sumuko, kinukumbinsi ka nitong mag-ingat, kinukumbinsi ka nitong huwag mangarap ng masyadong mataas. Kinukumbinsi ka nitong sobra ang iyong ambisyon. Kinukumbinsi ka nitong pantasya ang iyong pangarap. Kinukumbinsi ka nitong ikaw ay inosente sa iyong ninanais. At naniniwala ka dito. Dahil ang pagkasira sa sarili na ito ay hindi sumisigaw. Ito ay bumubulong. Nagsasalita ito gamit ang iyong boses. Nagbibigay ito sa iyo ng napakakumbinsidong mga dahilan na hindi mo man lang namamalayang nililimitahan mo ang sarili mo. Nakita ko ang mga napakatalino, mahusay, at may kakayahang tao na unti-unting lumiliit sa loob dahil naniniwala sila na hindi gumagana ang tunay na mundo para sa mga tulad nila. Mga taong tumanggi sa mga pambihirang oportunidad dahil inakala nilang hindi ito ang tamang oras. Mga taong tinanggihan ang mas magagandang trabaho, nabigo na magsimula ng mga negosyo, tumigil sa pagkuha ng panganib sa mga proyekto dahil sinabi ng boses na yon, paano kung hindi ito gumana? Ngunit narito ang katotohanan na natutunan ko habang pinagdadaanan ang lahat ng ito, ang tunay na buhay ay nahuhubog. Ang tunay na buhay ay tumutugon sa iyong panloob na pagtingin sa sarili. Ang tunay na buhay ay yumuyuko sa iyong pananaw hanggat hindi mo ito sinisira mula sa loob. Nang sa wakas ay natanto ko kung gaano ko sinisira ang sarili ko, kahit hindi ko alam, sinimulan kong obserbahan ang aking mga saloobin na parang isang estranghero. Sa tuwing lumilitaw ang pariralang iyon, hindi ito makatotohanan, tinatanong ko, hindi makatotohanan batay sa ano? Sa kung sino ako noon o sa kung sino ako ngayon? At binago ng tanong na iyon ang lahat. Dahil ang buhay na tinatawag mong katotohanan ay, sa karamihan ng oras, isang pinalaking refleksyon lang ng kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kung naniniwala kang bihira ang malalaking tagumpay, hindi sila kailanman lilitaw. Kung naniniwala kang ang iba lang ang mapalad, hindi ka kailanman makakakita ng mga oportunidad. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat sa marami, ang buong universo ay kikilos na parang tama ka. Hindi sinisira ng pagkasira sa sarili ang mga pangarap ng sabay-sabay. Sinasira nito ang mga ito ng paunti-unti, isang pagdududa rito, isang pag-aalinlangan doon, isang tahimik na pagsuko roon. At kapag natanto mo, nakagawa ka ng isang buong buhay na mas mababa sa kung ano ang maaari mong buhayin. Ngunit mayroon ding sandali kung kailan ang lahat ay nagiging malinaw.
Isang sandali kung kailan mo natanto na ang iyong pinakamalaking limitasyon ay hindi kailanman ang kakulangan sa oras, pera, o swerte. Ito ay ang tahimik na kwentong inuulit mo sa sarili mo araw-araw. At kapag nagbago ang kwentong iyon, nagbabago rin ang lahat. Ang mundong dating mabigat ay nagiging magaan. Ang mga pinto na tila sarado ay nagsisimulang bumukas. Ang mga ideya na dating tila imposibleng mangyari ay nagsisimulang magkaroon ng saysay. Nagsisimulang makita ka ng mga oportunidad. Dahil titigil ka sa pamumuhay ng iyong pagkasira sa sarili, at magsisimulang mamuhay ng buhay ng iyong posibilidad. At marahil, sa mismong sandaling ito, nakakaramdam ka ng kirot sa iyong dibdib, ang pakiramdam na inilarawan ko ay eksakto sa nangyayari sa loob mo. Kung nangyayari yon, alamin mong ito ang senyales. Ang senyales na natukoy na ang pagkasira sa sarili, at kapag nangyari yon, nawawala ang kapangyarihan nito. Mula rito, ang kailangan mo lang gawin ay magpasya na hindi mo natatanggapin ang realismo na nagpapaliit sa iyo. Dahil ang realismong bumibitag sa iyo ay hindi totoo, ito ay takot lang na nagkukubli. At nawawala ang lakas ng takot kapag nagpasya kang tingnan ang lampas dito. At habang ang bagong pag-unawang ito ay nagsisimulang manahan sa loob mo, marahil ay mayroon nang pumasok sa isip mo na isang tao na nabubuhay ng eksakto sa siklo ng paglilimita sa sarili, ng pagliit, ng paniniwalang ang pagiging makatotohanan, ang tanging paraan upang mabuhay. Kung lumitaw ang mukha ng taong iyon sa iyong isip, ibahagi sa kanila ang bidyong ito. Minsan, ang isang simpleng mensahe ay dumarating sa tamang sandali at binabago ang buong direksyon ng isang buhay. Salamat sa paglalakbay mo sa bahaging ito ng iyong paglalakbay kasama ako. Patuloy akong nasa tabi mo at hinihintay na kita sa susunod na video.